Nagbubukas ang pelikula sa isang digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng itim na angkan na pinamumunuan ni Daigo Kagamitsu at ng mga puwersang pulang angkan na pinamumunuan ni Kaneyama, at ang mga puwersa ng pulang angkan ang nagtagumpay. Matapos matalo at malubhang nasugatan sa labanan, pumunta si Daigo Kagamitsu sa templo ng impyerno na naglalaman ng 48 estatwa ng demonyo. Ang layunin ni Daigo ay makipagkasundo sa mga demonyo at dito ay ibinunyag niya na ang kanyang ama at mga kapatid ay napatay sa panahon ng digmaan ng mga puwersa ni Kaneyama. Siya ay natatakot na ang kanyang buong angkan kabilang ang kanyang mga inapo ay mamamatay. Sa makatuwid ay hiniling ni Daigo sa mga demonyo na bigyan siya ng kapangyarihan upang talunin si Kaneyama at sakupin ang lupain ng Japan. Sa mismong sandaling yun ay nagulat si Daigo at aksidenteng nahiwa ang isang daga sa kalahati. Ang daga pala ay isang demonyo na nagsimulang magsalita at sinabing pagbibigyan nito ang hiling niya. Gayunpaman bilang kapalit, kailangan niyang isuko ang kanyang anak na nasa sinapupunan pa ng kanyang asawa. Kapag ipinanganak ang anak niya ay 48 na bahagi ng kanyang katawan ang kukunin ng mga demonyo, at dahil isang ambisyosong tao ay sumang-ayon si Daigo. Walang selyo noong panahong yun kaya pumirma ang demonyo sa noo ni Daigo. Pagkatapos ay pinayuhan ng pari si Daigo na huwag ituloy ang kasunduan, ngunit hindi siya pinansin ni Daigo at sa halip ay pinatay niya ang pari. Pagkalipas ng ilang taon ay makikita natin ang isang lalaking may palayaw na Yakamaru na naglalakad sa disyerto at napadpad sa isang bar. Doon ay inalok na huhulaan si Yakamaru ng isang manghuhula na bihasa sa pagbabasa ng mga palad. Ngunit nang makita nito ang palad ni Yakamaru, agad siyang nabigla dahil iba ang kamay niya sa karaniwang kamay ng tao at nagkataon namang may lumabas na babaeng nakamaskara na sumasayaw sa entablado. Dahil nakaramdam ng kakaiba, lumapit si Yakamaru sa entablado gayunpaman ay inatake siya ng mga gwardya at aksidenteng nahiwa ng isa sa mga gwardya ang braso ni Yakamaru. Nakakapagtaka dahil walang dugo sa braso ni Yakamaru at sa halip ay pinutol niya ang kanyang sariling braso upang ipakita na may espada sa loob ng kanyang kamay. Pagkatapos ay inatake niya ang babaeng nakamaskara, at dito ay nalaman na ang babae ay isa palang demonyong hugis alimango. Habang si Yakamaru ay nakikipaglaban sa demonyo, makikita natin ang isang hindi kilalang magnanakaw na hinahabol matapos magnakaw ng isang bag ng pera. Pumasok ang magnanakaw sa bar at nagulat siya sa tunggalian, at sa loob ng maikling panahon ay nagawang patayin ni Yakamaru ang demonyo. Nang papaalis na si Yakamaru ay biglang naputol ang isa sa kanyang mga paa at tumubo habang ang kanyang prosthetic na binti ay naging alikabok, na labis na ikinatakot ng magnanakaw at ng kanyang biktima. Matapos masaksihan ang pangyayari, pinuntahan ng magnanakaw ang pastol na si Lolo na laging may dalang gitara. Sinabi ni Lolo na alam niya ang lahat tungkol kay Yakamaru at nagsimulang magkwento. Ilang taon na ang nakalilipas ay aksidenteng natagpuan ng isang shaman na nangingisda ang isang basket na lumulutang sa ilog. Kinuha ng nagtataka na shaman ang basket at laking gulat niya nang makitang nasa loob ang isang sanggol na lalaki na may 48 na nawawalang bahagi ng katawan. At dahil nakaramdam ng awa, inalagaan ng shaman ang sanggol na si Yakamaru at siya ay naging kanyang ama. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling at mga mahiwagang kapangyarihan, sinimulan ng shaman na mangolekta ng mga bahagi ng katawan ng mga bata na namatay sa digmaan. Ang mga bahagi ng katawan na ito ay espesyal na inayos upang maging bahagi ng katawan ni Yakamaru tulad ng puso, kamay, binti at marami pang iba. Matapos mailagay ang lahat sa katawan ni Yakamaru, sa wakas ay nakausap na siya ng shaman. Matagal nang alam ng shaman kung ano ang mga gusto ni Yakamaru, ngunit mas napatunayan niya ito ng isang araw ay dumating si Lolo sa bahay ng shaman. Sinabi ng matanda sa shaman na naramdaman niyang ginabayan siya sa bahay na ito. At nang makita niya si Yakamaru ay naunawaan niya na ang bagay na iniingatan niya sa buong panahon na ito ang nagdala sa kanya doon. Pagkatapos ay ipinakita ni Lolo ang isang espadang ginawa ng isang panday na inilagay ang lahat ng kanyang paghihiganti sa espadang ito upang patayin ang tao na pumatay sa kanyang pamilya. Ibinigay ni Lolo ang espada kay Yakamaru pero dahil sanggol pa siya ay ikakabit ito ng shaman kapag matanda na siya. Pagkalipas ng ilang taon ay lumaki si Yakamaru bilang isang malakas na bata. Araw-araw ay nagsasanay siya gamit ang espada kasama ang shaman bilang kanyang tagapagsanay at ama. Bagamat hindi nakakakita o nakakarinig si Yakamaru, nararamdaman niya ang lahat sa paligid niya gamit ang kanyang makapangyarihang pag-iisip. Nang binata na si Yakamaru ay nagkaroon ng malalang sakit ang shaman, kaya siyang pagalingin ni Yakamaru gamit ang natutunan niya sa kanya ngunit tumanggi ang shaman dahil gusto na niyang mamatay. Pagkatapos ay inutusan ng shaman si Yakamaru na sunugin ang bahay kasama ang kanyang libro, dahil ayaw niyang magkaroon ng kaalaman ang sinumang Panginoon ng digmaan upang maging immortal.
Bago tuluyang mamatay ay ikinabat ng shaman ang espada ng paghihiganti sa braso ni Yakamaro, inamin din niya na hindi siya ang tunay niyang ama. Matapos mamatay ang shaman, tinupad ni Yakamaro ang utos at sinunog ang bahay. Kinaumagahan habang papaalis na si Yakamaro ay bigla siyang nakarinig ng boses na naghahayag na kung gusto niyang bumalik ang bawat parte ng kanyang katawan, kailangan niyang patayin ang 48 na demonyo gamit ang patalim sa kanyang braso. Matapos ikwento ang lahat ay ipinahayag ng matanda sa magnanakaw na pinatay ni Yakamaro ang ikatlong demonyo. Ang demonyong alimango na pinatay ni Yakamaro ay ang demonyong kumuha ng isang paa niya. Dahil kakaiba ang kwento ng buhay ni Yakamaro, nagpa siya ang magnanakaw na sundan siya. Ang magnanakaw ay nagsimulang sumunod kay Yakamaro ng palihim, gayunpaman ay nahuli niya ang magnanakaw at sinabihan na umalis. Bagamat ang magnanakaw ay nagpapanggap na isang lalaki, sigurado si Yakamaro na ang magnanakaw ay isang babae. Pagkatapos ay tinanong ng magnanakaw ang pangalan niya kaya sumagot siya na ang kanyang palayaw ay Yakamaro. At dahil walang pangalan ang magnanakaw ay Dororo ang ginamit niyang pangalan. Bukod sa panggugulo kay Yakamaro, gusto rin ni Dororo na kunin ang espada ng paghihiganti ni Yakamaro kapag matagumpay niyang napatay ang demonyong may hawak sa kanyang braso. Habang nagpapahinga ang dalawa sa tabing ilog, biglang sumulpot malapit sa kanila ang isang higanteng sanggol. Pagkatapos ay ginabayan ng kakaibang nilalang na ito ang dalawa sa isang nasunog na orphanage. Doon ay sinabi ni Yakamaro kay Dororo na ang sanggol na ito ay nabuo mula sa mga kaluluwa ng mga bata na namatay ng malungkot. Hindi nagtagal ay nakilala ng dalawa ang mag-asawang dumating para ipagdasal ang kaluluwa ng kanilang anak. Inamin ng mag-asawa na sila at ang mga lokal na taga-nayon ay napilitang iwanan ang kanilang mga anak sa bahay na ito dahil hindi nila kayang palakihin ang mga ito dahil sa krisis sa digmaan, lalo na't ang kanilang teritoryo ay kontrolado ng angkan ni Daigo. Gayunpaman ay labis ang pagkadismaya ni Dororo sa mga magulang sa nayon na ito. Sinabi niya na kahit gaano man kahirap ang kanilang buhay dapat ay inalagaan nila ang kanilang sariling mga anak. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Dororo at Yakamaro ang kanilang paglalakbay. Ngunit bago sila makaalis sa nayon ay nakilala ng dalawa ang isang lalaking nagngangalang Sabame na nag-alok sa kanila ng isang lugar na mapagpapahingahan. Tinanggap nila ang alok at dinala sa bahay ni Sabame na may asawa at 7 kambal na anak na babae. Pagkatapos ng hapunan ay binigyan ng kwarto ang dalawa para matulog. Pero dito ay may kakaibang nararamdaman si Dororo dahil kakaiba ang ugali ni Sabame. At nang makatulog nga si Dororo ay naging berdeng higad ang mga bata. Pagkatapos ay sinubukan na kainin ng 7 demonyong higad si Dororo. Ngunit bago pa sila makagat ay agad silang pinatay ni Yakamaro. Pagkatapos nito ay hinanap ng dalawa ang pugad ng demonyong higad sa pamamagitan ng pagpasok sa isang basement. Doon ay nakakita sila ng napakaraming demonyong kakon na pinamamahayan ng higad at gayon din ng mga kalansay ng tao. Mula doon ay napagtanto ni Yakamaro na ang asawa ni Sabame ay isang demonyo. Samantala, ang mga batang namatay sa orphanage ay talagang hindi namatay sa pagkasunog kundi kinain ng mga anak ng demonyo. Agad na pinuntahan ni Yakamaro si Sabame at ang kanyang asawa, ngunit prinotektahan ni Sabame ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Yakamaro. Sa kasamaang palad ang ugali ng kanyang asawa ay hindi ang inaakala ni Sabame, dahil sinadya niyang patayin si Sabame kasama si Yakamaro. Sa kabutihang palad ang katawan ni Yakamaro ay may kakayahan na magpagaling agad kaya hindi siya madaling mamatay. Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, sinubukan ng demonyo na tumakas na nasaksihan ng mga taga-nayon. Sa kabutihang palad si Yakamaro ay tinulungan ng mga espiritu ng mga bata, kaya matagumpay na napatay ang demonyo. Hindi nagtagal pagkatapos na mapatay ang demonyo ay biglang nagsuka si Yakamaro ng baga. Nakuha pala ng demonyong ito ang baga ni Yakamaro kaya ngayon ang orihinal nito ay bumalik sa kanyang katawan. Sa halip na magpasalamat ay itinaboy ng mga taga-nayon si Yakamaro dahil sa pagpatay sa demonyong kumain sa kanilang mga anak at itinuturing siyang halimaw gayunpaman, patuloy na hinikayat ni Dororo si Yakamaro na manghuli kaagad ng ibang mga demonyo. At mula doon, nagsimulang magtulungan ng dalawa sa pagpuksa sa mga demonyo. Nakaharap nila ang demonyong puno ng Carson, at pagkatapos itong patayin ni Yakamaro ay muling lumitaw ang kanyang mga tainga kaya ngayon ay nakakarinig na siya. Kinabukasan ay humarap ang dalawa sa demonyong langgam na leon, at pagkatapos ng matagumpay na pagpatay dito ay bumalik ang boses ni Yakamaro na nagpapahintulot sa kanya na magsalita ng normal. Ang sumunod na demonyo ay ang demonyong ibon at sa pagkakataong ito ay medyo malakas na ang demonyo kaya nahirapan si Yakamaro, ngunit salamat sa tulong ni Dororo dahil sa wakas ay nagawa ni Yakamaro na patayin ang demonyo. Bago mamatay ang demonyo ay sinabi nito na dapat na magalit si Yakamaro sa kanyang ama at hindi sa mga demonyo.
Pagkatapos ay nabawi ni Yakamaru ang kanyang kanang kamay. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay hanggang sa tuluyang makarating sa isang lugar na dating hangganan na naghahati sa mga kaharian ng Kaneyama at Daigo. Nakita rin nila ang kastilyo ni Daigo na lumalaki araw-araw. Dito ay ipinagtapat ni Dororo kay Yakamaru na ang dahilan kung bakit niya gustong makuha ang espada ay upang gumanti laban kay Daigo at sa kanyang mga inapo. Noong maliit pa si Dororo, lahat ng mga tao sa kanilang nayon ay pinatay ni Daigo na itinuturing silang mga traidor kasama na ang ama ni Dororo. Sa massacre na ito ay nasaksihan ni Dororo kung paano pinatay ni Daigo ang kanyang ama. Bagamat nakatakas si Dororo at ang kanyang ina, ang ina ni Dororo ay nagtamo ng malubhang pinsala sa oras na yun. Dahil napagtanto ng ina na siya ay mamamatay, pinayuhan niya si Dororo na maging isang malakas na batang lalaki upang harapin ang buhay. Pinakiusapan din ng ina si Dororo na huwag umiyak hanggang sa makahanap siya ng isang lalaki na talagang angkop na maging katuwang niya sa buhay. Kinabukasan ay pumunta si Yakamaru sa lungsod para maghanap ng trabaho. Doon ay nilapitan siya ng isang grupo ng mga tulisan na nagtangkang mangikil sa kanya. Ngunit bago nila ito magawa, ang mga tulisan na ito ay tinapos niya sa maikling panahon. Nang makita ang galing ni Yakamaru, isang lalaking nagngangalang Tahamaru ang agad na nag-alok sa kanya na maging personal na gwardya niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Tahamaru sa kanyang palasyo at nalaman na anak pala ito ni Daigo. Pagdating sa palasyo ay dinala siya ni Tahamaru sa silid ng kanyang ama. Ngunit sa kalagitnaan nito ay una nilang nakilala ang ina ni Tahamaru na nagngangalang Yuri. Nang makita siya ni Yuri ay agad itong umiyak dahil suot niya ang ginawa niyang damit. At nang hawakan ni Yakamaru ang kamay ni Yuri ay nakita niya ang isang pangitain na si Yuri ang kanyang ina habang si Daigo ay ang kanyang ama. At ang ibig sabihin ay si Yakamaru ang bata na isinakripisyo sa kasunduan ni Daigo sa simula ng pelikula. Iyon ang dahilan kung bakit ipinanganak na may kapansanan si Yakamaru at pinili siyang patayin ni Daigo, ngunit si Yuri bilang isang mabuting ina ay tumanggi at piniling itapon si Yakamaru sa ilog kung saan siya natagpuan ng shaman. Nang mapagtantong anak niya talaga si Yakamaru ay agad na nawalan ng malay si Yuri, habang pinili naman ni Yakamaru na umalis sa palasyo. Matapos magkamalay, sinabi ni Yuri kay Daigo na bumalik na ang kanilang anak. Tinawag din ni Yuri si Yakamaru sa pangalang Tahamaru dahil bago pa siya ipinanganak ay inihanda na niya ang pangalang yun para sa kanya. Ngunit dahil hindi tinanggap ni Daigo si Yakamaru, ibinigay niya ang pangalan sa kanyang pangalawang anak. Hindi nila namamalayan na narinig ni Tahamaru ang kanilang usapan, nakaramdam siya ng selos dahil ibig sabihin ay may dalawang tagapagmana ng kapangyarihan ni Daigo. Bagamat kumpleto na ang katawan ni Yakamaru ay wala pa ring pakialam si Daigo sa kanya. Samantalang nakita ni Dororo si Yakamaru sa tabi ng ilog na mukhang malalim ang iniisip, doon ay sinabi ni Yakamaru na hindi na sila maaaring magkasama dahil anak siya ni Daigo. Hiniling din niya kay Dororo na patayin siya dahil nangako si Dororo na papatayin si Daigo at ang kanyang mga inapo. Agad na sinaksak ni Dororo si Yakamaru sa puso, ngunit wala itong silbi dahil hindi pa nabawi ni Yakamaru ang kanyang puso. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Lolo at sinabi ang lahat tungkol sa kasunduan ni Daigo sa mga demonyo. Dahil napagtanto na si Daigo ang nagpahirap sa kanyang buhay, plano ni Yakamaru na patayin si Daigo pero pinigilan siya ni Dororo dahil kahit anong mangyari ay hindi dapat patayin ni Yakamaru ang sarili niyang ama. Ilang sandali pa nang si Yakamaru ay nasa ilog, biglang lumitaw ang dalawang demonyong aso. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa dalawang aso at sa ilang galaw lang ay nagawa niyang patayin ang mga ito. Ang mga aso pala ang mga demonyong kumuha sa magkabilang mata niya kaya ngayon ay bumalik na ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ang anyo ni Dororo sa unang pagkakataon, doon ay umiyak si Dororo habang isinisiwalat na nagbago na ang isip niya kung saan binawi niya ang pangakong paghihiganti para silang dalawa ay mabuhay ng magkasama. Sa oras din na yun ay ipinangako ni Yakamaru na hindi na maghihiganti laban sa kanyang ama. Kinabukasan ay makikita si Daigo na nagrereklamo na ang pagsakop sa mundo ay masyadong tumatagal. Sa sandaling ito ay lumitaw ang demonyo at inudyukan si Daigo na si Yakamaru ang dahilan ng kanyang pagkabigo na sakupin ang mundo. Nang marinig ito ay umalis agad si Daigo sa kastilyo upang patayin si Yakamaru. Samantala, sina Yakamaru at Dororo ay makikitang hinahangaan ng tanawin sa hangganan nang dumating si Tahamaru at ang kanyang tatlong tauhan na inaatake sila gamit ang kanyan. Ang kanyang pagdating sa lugar na yun ay upang patayin si Yakamaru dahil sa pangamba na ang kapangyarihan na para sa kanya ay mapupunta lang sa kanyang mga kamay. Noong una ay hindi lumalaban si Yakamaru ngunit dahil patuloy siyang inaatake ng mga ito, napilitan siyang lumaban at aksidenteng napatay si Tahamaru. Pagkatapos ay dumating si Yuri at nagluksa kaagad sa pagkamatay ni Tahamaru. Hindi nagtagal ay dumating si Daigo na gusto ring patayin si Yakamaru.
Sa oras na yun ay sinubukan ni Yuri na iwaksi ang galit ni Daigo, ngunit nakakagulat dahil pinatay siya ni Daigo. Nang makitang pinatay niya ang kanyang ina ay nagalit si Yakamaru, at mula doon ay naganap ang tunggalian sa pagitan ng mag-ama. Sa tunggalian ay nagawang talunin ni Yakamaru si Daigo, ngunit ayaw niya siyang patayin dahil siya ang kanyang ama. Kasabay nito, sinapian ng demonyo ang bangkay ni Tahamaru at nagsimulang makipag-usap kay Daigo na magagawa niyang buhayin si Tahamaru kung isusuko ni Daigo ang kanyang katawan. Pinalaan ni Yakamaru si Daigo na kung ang kanyang kapangyarihan ay mapupunta sa mga kamay ng demonyo, ito ay magiging isang sakuna para sa kaharian. Kahit na nagbabala na siya, nanguna pa rin ang ambisyon ni Daigo at sa huli ay tinanggap ang alok ng demonyo. Agad na pumasok ang demonyo sa katawan ni Daigo kaya ngayon ay nagbago ang anyo ni Daigo at naging nakakatakot. Samantala, muling nabuhay si Tahamaru pagkatapos ay sinubukan ng demonyong si Daigo na bumalik sa kastilyo, ngunit bago siya makapunta doon ay nabawi ni Daigo ang kontrol sa kanyang katawan at agad na sinaksak ng espada ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yakamaru na patayin siya para mamatay din ng demonyo ngunit biglang tumalon ang demonyo mula sa kabayo upang salakayin si Yakamaru, buti na lang at nagawa siyang atakihin ni Yakamaru gamit ang espada ng paghihiganti. Habang hinahabol ang huling hininga, nagsimulang magsalita si Daigo at sinabihan si Tahamaru na kunin na ang kanyang kapangyarihan. Matapos ibigay ang kanyang huling hiling, naglakad si Daigo sa ibang direksyon at sumabog kasama ang demonyo. Sa oras na yun ay nabawi ni Yakamaru ang kanyang puso at sa parehong sandali ay nagsimulang dumating ang mga sundalo at itinutok ang kanilang mga palaso kay Yakamaru, ngunit sinenyasan sila ni Tahamaru na ibaba ang kanilang mga armas. Pagkatapos ng insidente ay bumalik sina Yakamaru at Tahamaru sa palasyo kung saan napagtanto ni Tahamaru na hindi pa niya kayang maging pinuno, sa makatuwid ay ibinigay niya ang kanyang posisyon kay Yakamaru upang maging pinuno. Ngunit tumanggi si Yakamaru dahil kailangan pa niyang pumatay ng 24 na demonyo para bumalik lahat ng parte ng katawan niya. Gayunpaman ay gusto pa rin ni Tahamaru na hintayin ang kanyang nakatatandang kapatid at pansamantala siya muna ang hahawak sa kapangyarihan ni Daigo. Samantala, nagpasya si Dororo na umalis sa palasyo dahil napagtanto niyang tiyak na kukunin ni Yakamaru ang kapangyarihang yun. Ngunit pagdating ni Dororo sa hangganan ay nakita niyang naghihintay na sa kanya si Yakamaru. Napaiyak siya dahil ibig sabihin ay gusto pa rin ni Yakamaru na makipagsapalaran sa pangangaso ng mga demonyo kasama niya. Nagtatapos ang pelikula habang ipinapakita na naglalakad ang dalawa patungo sa karagatan sa unang pagkakataon. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!